Samantala, kontento naman si Senadora Grace Poe sa naging pagdinig ng Commission on Elections sa isa sa mga disqualification case na inihain laban sa kanya. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Attorney George Garcia kung bakit hindi dapat managot si Poe ukol sa naging pagkakamali ng kanyang Certificate of Candidacy. Yan ang aalamin natin mula sa aming kasamang si Jade Miguel, mag-uulat live via phone tag. Princess, kontento raw si Senadora Grace Poe sa kinalabasan ng pagdinig sa kanyang kaso ng COMELEC dahil ito na raw ang tsansya niya na madependa pa ng kanyang sarili. Hinggil sa hindi pa kilala ni Atty. Elamparo sa international law na basehan ni na Poe na hindi siya stateless, sinabi ng senadora na nakasaad na sa ilang court rulings ng Korte Suprema na maaaring gamitin ng isang international law kahit hindi ito pinirmahan ng ating bansa. Ipinaliwanag naman ng kanyang legal counsel na si Atty. George Garcia na bagamat aminado si Poe na nagkamali siya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang senador noong 2013, honest mistake naman daw ito at hindi raw ibig sabihin nito ay magkakamali ulit sila sa kanyang COC sa pagkapangulo. Tiwala naman sila na hindi sila nag-commit ng perjury dahil hindi naman daw porket ang isang bagay ay under oath ay magiging liable na kaagad ang inakusahan. Dapat daw mapatunayan muna na nagsinungaling si Poe. 1935 Constitution din daw ang nag-a-apply sa kaso ni Poe dahil katulad ng kay SDJ ibabase ang konstitusyon kung kailan ipinanganak ang isang individual. Ipinanganak ang senadora noong 1968 kaya naman kinakailangan daw gamitin ang 1935 Constitution na nagsasabi na walang taong stateless dahil ang sino man kahit napulot lamang ay mayroon silang nasyonalidad. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado. Ako po si Jay Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat si Jay. Samantala, muli namang nagkasama sina Senador Alan Peter Cayetano at Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa isang event. Dito po ay sinabi ni Duterte na ipinauubaya na lamang niya sa Diyos kung ano man ang kanyang magiging desisyon para sa 2016 national elections. Muli nagbabalik para sa detalye ang aming kasamang si Jade Miguel, live via phone. Yes, pwede muling nagkasama nga sa isang event ang matulog na magkatandem sa susunod na halala na sina Senador Alan Peter Cayetano at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa isang panayam Duterte, sinabi nito na ipinauubayan na lamang daw niya sa Diyos ang kanyang desisyon kung tuluyan siyang tatakbo sa pagkapangulo. Sa kasalukuyan, 10% pa lang na desidido siya, ngunit ang natitirang 70% ay ang Panginoon na raw ang bahala. Nauna nang sinabi ng alkalde na kabilang sa mga dahilan kung bakit ayaw ng tumakbo ay ang pagkakaroon ng sakit ng asawa niya, kakulangan sa campaign funds at ang kanyang katandaan. Hinggil naman sa nomination ng PDP laban niya, hindi pa siya nakakatanggap ng Certificate of Nomination mula sa partido at 3 taon na niyang hindi nakakausap ang mga leader ng PDP laban. Samantala, hindi naman niya direktang sinagot kung may endorsement na siya kay Senador Alan Peter Cayetano na tatakbo sa pagka-vice-presidente sa kabila ng ilang serye ng kanilang pag-uusap ng senador. At yan muna pinakahuling balita mula dito sa SM Mega Trade Hall sa Ortigas City. Ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.